Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalatang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Sulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:01 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, pagdulong sang mga balita, hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sa mga lamharon, nagapinalaga kag nagasinultiro, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sa mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingog sang pagkasimanwa para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon, isa mga biyan ka mainit nga hapon sa aton nga tanan. Adlaw kita subong sang Lunes, Setyembre 15, to'y 2025. Mayong hapon sa aton nga mga kautuhan, sa mga naka-tune in na sa 585 AM, at syempre sa mga nagalanta sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Sa mga benta mainit nga hapon sa aton nga tanan. Of course, good afternoon man sa aton nga mga market vendors, dahil sa aton nga mga merkado publiko dito sa syudad kag probinsya sang Iloilo, kalapit naton nga mga probinsya. Mayong hapon mo sa aton nga mga taxi driver, jeepney driver, sa aton nga mga construction workers, mga traffic aides, kag syempre nung aton nga mga overseas Filipino workers, di man nga bahin sang kalibutan, isa mga abyan ka maayong aga, o kung maayong hapon, o kung maayong gabi sa inyo nga tanan. Mga biyaso po nga adlaw sang Lunes, damo-damo kita sa mga topiko nga pag-istoryahan. Nakita diri mga biyano ang paghiwat sang 2025 Provincial Teen Center Day. Siyempre no, ang paglabot man naton o pagkuha naton sa reaksyon Iloilo Governor Arthur Dapensor Jr. Sa sini mga biyano nga pahayag sang aton man nga president na kinahanglan sang local government clearance antes no madeklara nga complete na ang mga national infrastructure projects na ginapatuman sa ilatag sa ka mga LGU. Istoryahan taman mga abyan ang ining pinakamanubong ka inflation rate humalin sang pandemic na balhag sang regions. Atensyon din no sa mga kauturan natin mga job seekers sa probinsya sang ihiwaton mga abyan nga job fair ang aton nga provincial government na upod ang aton nga Technical Education and Skills Development Authority at ang Department of Labor and Employment.
kining semana. Ano ang mga available jobs? Bantayan ninyo ini later on bangod nga patpaton naton ini. Sa kinaandan mga aben, ako ang inyong alagad, Maria Grace Arañata ka magaot na kita tutubla una 55 subong nga hapon. But before naton mga aben no, istoryahan isa-isang aton nga mga nakalinyada nga topiko magakuha kita na isang pinaka-latest nga lakat sang panahon kaupod ang aton nga pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa atong pinakalinya si Sir Jeff Makiling. Sir Jeff, maayong hapon sa imo. Yes, ma'am. Mayong hapon gid sa kanan latest weather update sa subong nga adlaw Monday, September 15, 2025. As of 8 a.m. today, turn of time ng LPA para sa Kaloyan, 260 kilometers west of Coron, Palawan. Easterlies tayo nag-apekto sa extreme northern Luzon. Meanwhile, diri sa atong sa western Visayas, maging magadumon nga kalangitan, na madalas ang magadumon nga kalangitan, nga madalas sa ating pagulan pangilan kag panagop to kasi isang LPA. Mahina tugtog po sarangan sa direksyon nga ng pagat na nakatundan, tugtog ng pagat na nasidlangan para sa hanay tuloy sa Western Visayas, pahanay tugtog po sarangan ng light para sa mga balot na tuloy sa Pilipinas. Pagka sa temperature natin, panapintig is 32 degrees Celsius. Ang daw nag-abot na, 5:39 a.m. kasi taga, mag-turo din siya 5:51 p.m. karon si gabi. Yung mga latest weather update ngayon sa Iloilo Tapper Station, ako si Jeff Makilang sa dapat. Sir Jeff, balikan ko lang ining aton nga low pressure area yara sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ayos ang ako sa sumungat kung ining LPA ara sa sulod sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero wala man na ini siya di direct epekto sa aton pag unlikely man din siya nga ma-develop sa bagyo. Sir Jeff, diri no sa aton sa syudad sang Iloilo no nagadulom no ang aton nga kalangitan ano bala ang chance or may dako bala ang posibilidad no nga maging mainulano ng aton nga hapon subong nga Lunes ako ng aton nga kagabihon. Sa subong ma'am, medyo magandang kita nga ito kalangitan. Kag-expect natin nga may arain siya nga possibility, especially kita during this afternoon or later this evening pang possible nga pagpasungan or pagpangilat kag panagbuo. Sir, sa subong nga tinio no makita bala naton no kung may mga lugar diri sa aton sa Western Visayas laki pa no dira sa Negros Occidental nga nagaulan. Ayos sa asok na ma'am, may monitor nga mga thunderstorm activity sa lapalapta nga mga areas diri sa particularly sa province or sa may Negros Occidental, sa may province ng Iloilo and also as well sa may province of Antique as well. Ang bangod sini Sir Jeff no ang imo panugyan sa aton nga mga tagpalamati. So bali kinaabiyat gamit sa publiko nga magandang bitaya po kapag kita pag kung may aragi man kita bantay magitagyakmod sa mga thunderstorm activity na ginapagwa or sa may atong mga social media na mga advisories nga pagwa nga pag-asa magbantay yapon if ever kung magawa sa pakulan magdala kita ang mga payo. Okay. With this Sir Jeff, madamo nga salamat. Yes, maraming salamat kayo my bad now. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga abiyan, si Sir Jeff Makiling, ang ating nga weather observer sa Pag-asa, Iloilo. Sa mga biyan ka low pressure area ang yara sa sulod sa Philippine Area of Responsibility pero as mentioned wala ininos ang direkta nga epekto diri sa aton sa Western Visayas pero may mga lugar kita subong no nga as of 1:09 p.m. Iting pagwa no nga thunderstorm advisory labi na no dira sa Iloilo or diri sa ato sa probinsya sang Iloilo pinaka-area sa Iloilo Antique kag Negros Occidental. So, sa aton dira no nga mga ginikanan nga masugat later on sa inyong kabataan magdalagid sang payong o kon sang ila nga jacket protection no kontra ulan. Oras sa Radyo Pilipinas launa 10 sa hapon. Kaina mga beno isa sa mga topiko nga aton man pag-istoryahan subong nga hapon sa aton nga pagpangalagad. Ang natuhoy mga biyan sa pinakamanubo nga inflation rate parin sang pandemic na balhag sa nga Western Visayas. Agon mga biyan magdulong sa sining balita. Aton nga senior reporter JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Lods, mayong hapon.
Manhag sang Western Visayas ang pinakamanubo nga inflation rate humaling sa nagsugod ang pandemya. Ang aton sining rehiyon naka-record sa negative 0.3% nga headline inflation sa nagligad nga bulan sang Agosto. Inilods ang mas marubo kung kumpara sa 0.6% nga headline inflation nga na-record sa nagligad nga Hulyo 2025 kag mas marubo man sa 5% nga inflation rate nga na-record sa Agosto 2024. All in all, sa year-to-date nga average inflation sa ating sining rehiyon yara na lang sa 1.7%. Kag talol pang downloads, humalin sa Enero 2025, padayon gid ang pagnubo sa inflation sa ating sining rehiyon from 4% sa Enero, nag 3.1% sa Pebrero, nag 2.6% sa Marso, sa Abril nag 1.8%, sa Mayo 1.5%, sa Hunyo kag sa Hulyo 0.6%, kag karon nga Agosto negative 0.3%. Lakip sa mga ginatudlo roads nga rason o kung kabangdanan sa marubo nga inflation, amo ang mas marubo nga inflation o sa bahin sa commodity group nga housing, water, electricity, gas, and other fuels. Subong man ang negative nga inflation sa alcoholic beverages and tobacco. No, nagadubo ini from 5.3%, nag 4.5% na lang. Samtang ang furnishing household equipment and routine household maintenance from 5.4% naging 5.3%. Ang health from 2.3% naging 2.2%, ang information and communications halin sa 0.9% naging 0.6%, ang recreation, sport and culture from 3.9 naging 3.6, ang education services from 4.1 to 3.9. Samtang loads, may ara sa gihapon sa mga nagsaka nga inflation rate. Lakip na diri ang index ng restaurant and accommodation services nga halin sa 3.4% naging 4.1%. Ang transport commodity group nag-record naman sa mahinay nga pag-decline from 2.9 or negative 2.9%, nara lang ini sa negative 1%. So ang indices naman sa clothing and footwear loans ang nagpabilin sa 2.5%, same with financial services at 0%, kag personal care, miscellaneous goods and services nga yara sa 2.6%. Gina-mention man kaina lots ni Director ni Lida Amular, ang direktor sa PSA Western Visayas, nga dako ang nangin bulig sa mga kadiwa centers o kon mga kadiwa ng Pangulo outlets nga ginbuksan sa nanaytuhay nga lugar sa rehiyon para mas magnubugid ang presyo sa mga balaklon sang aton siniiya nga mga konsumidor diri sa Western Visayas. Yes. Let's klarohon naton ining nubo sa commodities, no? Yes, nagnubo, may mga pagnubo sa commodities, pero may ara man loads ka mga commodity group na nagsaka, particularly ang restaurants and accommodation services, transport commodity, kag ang pila naman kag commodity group kagay sa clothing and footwear, financial services, kag personal care, miscellaneous goods and services, ang wala sang changes loads o parehos nga inflation ang nabalag kung ikumpara sa nagligan nga tuig. Yes, and you've mentioned isa probably no sa ginatudlo nga rason nga nagdubo ini bangod sa kina-open naton nga mga kadiwa store. Nakita naton loads kati aside from nagatanyag kita sa mga preska naton dira nga mga baligya, nubo gid ini no ang presyo kung directly kumbaga no magbakal ang aton nga mga pumuluyo sa mga vendors naton sa aton nga kadiwa ng Pangulo. Yes, Lord, sakto ina no kay isa man sa mga gina-emphasize perme sa mga nagabaligya sa mga kadiwa centers ka ini ngati ang bintaha abi Lord sa pagbakal no sa ila sini nga mga kadiwa outlets, wala iya sang middleman nga nagapahilabot sa kung ano ang mangin presyohan. So direct from the produce sa aton sini nga mga mangunguma kag subong man mga mangingisda ang ila sini ginatandyan nga presyo rason kun nga
di kalidad man ang ila sini nga baligya pero sa mas barato kag kasarangan nga presyo. Yes, kamadumduman ko Lods no isa man ina sa gina-mention actually no sang aton nga NFA nga instead of mag-agi kita sa aton no nga mga middleman, why not directly no diretso kita sa NFA para sa pagbaligya sang aton nga palay. So same true with this no sa aton nga mga vendors, instead no nga ang aton nga mga local produce maagi sa middleman kag ang middleman amo ang mapataas ang presyo, pinaagi sa mga kadiwa stores naton nubo ang presyo kag syempre makabulig man sa aton nga mga munguma and at the same time preska ini nga ginatanyag. That's true, Lods. Tapos, Lods, isa pag isang mag-highlight kaina sa press conference, isa man siging palabot natin kay Director ni Lida Amular kung kamusta ang naging epekto sa pagsaylo sa Negros Occidental kag Bacolod City sa aton sini nga Negros Island region. Kag mention ni Director ni Lida Amular nga ang separation actually was beneficial no, sa aton sini iyang region. Kay kung idugang Lods no ang inflation sa Negros Occidental, medyo hindi amutan tugid kanubo ang aton sini nga inflation. So dako manabi ang portion sa basket sa aton sini nga rehiyon ang Negros Occidental kag Bacolod City. So whatever changes they have mag-apekto gid sa aton sini iyang overall inflation. Pero good thing that with the separation at least no tayo yung gid ang panubo sa aton sini nga headline inflation. Yeah, so this only covers ang provinces sa Panay Island and sa Guimaras. Yes, Lord. So, sa pena, ang nabili na lang na ginabantayan karon sa aton sining nga rehiyon, amo ang area sa Capiz, Aklan, Antique, Iloilo, Guimaras, and Iloilo City. So, amo na lang na ang mga nabiling area. And kung balikan natin, Lords, no, as mentioned earlier, ang ining inflation karon nga negative 0.3% is the first ever nga negative nga inflation humalin sang nagka-pandemic. The last time nga nag-negative kita, Lords, was on October 2019. Wala pa ini ang COVID-19 pandemic. So, saging pamangkot kung ano ang implications sang sining negative na nga inflation, somehow hambal ni Director Amular, on her opinion, on her personal opinion, Lords, no, nga nagapakita nga somehow bounce back na gigman o kung naka-amat-amat na recover ang aton sining ekonomiya sa nangin halit sang pandemya. Yes, correct. In that Lods, no, kay after pandemic, makita natin nga do budlayan pa-adjust kumbaga no ang pinanaton ka mga sector but this no pila ka tuig na sang after gin declare no ang pagbawi sang health emergency naton, we have seen kag nabatsaga naton nga ti amat-amat no nagabawi ang aton na tuhay nga sector. Madamo nga salamat gid Lods. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. And there you have it mga abyan, ang report ni Lodi JP Hervas sa tuhoy mga abyan sa pinakamanubo nga inflation rate humalin sang pandemic na balhag no sa Western Visayas. Sa mga abyan sa mga nag-contribute no atong gin-mention no ang mga kadiwa stores. That's why no every time nga makakita kita sa kadiwa store, actually mga ben hindi lang no ang aton nga mga vendors, hindi lang no ang aton nga mga farmers, ang aton nga mga mangunguna ang makabenepisyo diri kundi kita man nga mga bumalakan. Imagine no kung baklon mo ini sa iban, especially kung may ara sang middleman, patong sini pulo ka pisos to 20 pesos siguro sa kada kilo. Nakita man naton mga biyano ang pagtanyag sang aton nga bugas sa barato nga presyo. For example, abi nagabakal ikaw sang bugas, gusto mo no mga 45 to 49 pesos per kilo. Pero kung dira ka magbakal no sa kadiwa store, kung sa ginatanyag no sa aton man local merchant, bakal kaya 20 pesos. Kung yung ang ginatanyag no sa aton nga gobyerno, benting bigas meron na. Imagine ang price difference. Nakasalig diri no sa aton nga gobyerno ini mga biyan nga ginabaligya man nga mga bugas nakaon ini.
ang almang magbaligya no o kung nagdira ang aton nga gobyerno sa isa ka bagay nga hindi gali makaon. Oras sa Radyo Pilipinas, launa 21 sa hapon, mga abiyan sa aton nga pagbalik. Istoryahan natin ang ginhiwat nga Teen Center Day o 2025 Provincial Teen Center Day sa buong September 15. Nagapadayon ng aktibidad dira no sa Iloilo Convention Center. Kung sa diino ginatos ka mga peer helpers ining mga estudyante, mga secondary students nato nagabulig sa mga teen center nato. Sa province of Iloilo, we have more than 100, exactly no 102 ka mga teen center. So sa teen center nato may mga peer helpers kita dira nga mga pamatan. Nga sila man ang nagabulig sa kaangay nila nga pamatan. Paghatag no sang nga ihibalo sa dira mga abyan no sa tinutuyo naton sa pagbutang sang teen centers to support the psychosocial activities and at the same time mabuhinan naton ang numero sang teenage pregnancy. Kabala kadako nga bagay inihiwat naton sang teen center day sa province of Iloilo kag hibaloon ta mga abyan ining pahayagya Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Sa sining anunsyo sang aton man nga presidente kinahanglan sang local government clearance antes nung ma-declare ang isa ka national infrastructure project bilang kompleto o nga nakumpleto na. Di nakita nung may pila sa mga flood control project declared nga tapos igo murahon wala paggali na umpisahan o kung hindi pa kumpleto. Ano diri ang pahayag sang aton nga gobernador batayan naton gina later on kag istoryahan man naton mga abyan ang pagahiwaton nga 2025 Alonsina Kabuhayan Convention and Bazaar diri sa aton sa New Iloilo Provincial Capital nga mag-uumpisa ini buwas sa Setyembre 16 tubtob 18. So ita na mga abyan batayan sa pagbalik sa programa Balita Sosyal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cut from woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nag-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Sakay na! Ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako nung namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanting historical sites sa Maynila.
Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II na ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanyang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 katapos nitong magtanong ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ng Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Pati surf, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building, at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilang pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Itinuloy na po natin ang Zero Balance Billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. So, ang dami pong challenge, hindi pa namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil zero billing po kami. Ito po, malaking, po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong general. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:29 sa hapon. Sige nga po mga abiyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal, kada kong inyong alagad, Marian Grace Aranyata. Subong Lunes, Setyembre 15 mga abiyan, nagapadayon ang paghiwat natin sa 2025 Provincial Teen Center Day sa Iloilo Convention Center. Ginapangunahan sa aton nga Provincial Government of Iloilo. Pinaagi man sa aton nga Provincial Population Office. Pinatos mga abiyan ka mga peer helpers, mga estudyante naton no, ginakabing naton peer helpers. Taupod ang ilang nga mga advisor. Nananuhay tuhan naton nga teen center sa province of Iloilo ang nagatambong sa sini nga kahimong. Ina mga abiyan, migin pang recognize kita no nga mga outstanding nga mga teen center sa province of Iloilo.
din ginakilala mga biyan ang mga bukod tanging teen center. Yun lang daw din ang functionality kung palano naga-function ini, hindi lang building ang nahamtang dira kundi ginagamit gid ang mga teen center. May mga activities na daw man ang innovation at the same time ang impact sang gintukod nga teen center. Ari ba lang mga aming pamatian naton ang mensahe diri sang aton nga Iloilo Provincial Population Head si Attorney Von Soperio o sa importansya sang siniman nga paghiwat naton sa nga 2025 Provincial Teen Center Day. Pamatian nato mga biyan si Attorney Von Soperio sang Iloilo Provincial Population Office.
and your commitment as members of the Teamster family feel ready. You feel like inspired, pushing forward, and being eager. While you feel delivered and you have physical, by the community center for people, guidance counselor, and especially you, our pro-active and dynamic peer effort. We thank you for making our team center life functional, relevant, and violent to the needs of our community. Our work is not just for the province. It is all for you. It is a powerful testament to how much our community, especially our people, our concerned by humanity and other important concerns. Together with the of how we believe your potential and value will work in this country. That is true. Hindi kita magpunta sa pagtutulo kapag malinaw. Ang tutukasan niya sa mga programa at aktividad sa ating mga team-members. We will stop here and we will continue to be your program. Feel strong practices and champion innovation that will open the There you have it mga biyano, ang kabayan sa pahayag ni Attorney Von Soperio, ang aton nga head sa Iloilo Provincial Population Office sa paghiwat naton sang 2025 Provincial Teen Center Day dira sa Iloilo Convention Center. Sige, pasalamatan no sa aton nga head sang Population Office sa Province of Iloilo, ang aton nga mga peer helpers, ang mga estudyante nato na baga ni Attorney Von, no, ang Province of Iloilo na qualify mga abyan for the 2025 Kaunarang Pamtao Awards. Pag-isa mga abyan sa may pinakadako nga role no sa sini nga pag-qualify sang aton mga probinsya, ang aton nga mga peer helpers, ang aton nga mga teen centers. Isa diri mga abyan sa gina-address ang mga issues na ginapakatubang sang aton nga pamatan. So ari naman na pamatian naman naton ang pahayag diri ni Iloilo Governor Arthur Professor Jr. kung ano ba no kadako nga importansya ining paghiwat sang Teen Center Day kag ang iyaman nga reaksyon sa pahayag no sang aton nga presidente nga antes madeklara or ma-consider no nga kompleto ang mga national infrastructure projects kinahanglan anay sang local government clearance. Pamatian naton mga abyan si Governor Arthur Professor Jr. sa interview no sang katapo sang media. Subong recognize nato ng ating mga performing members. Ano kasi significant nito? Well, again, anong sinig ko po sa ating mga peer helpers? Muna sila ating mga peer helpers, they take charge of our team centers. That, abroad ang ating team center is the extension of the homes of our youth in their secondary schools. And most important, that is a very big part of our educational system and our youth. Gusto natin, madira mapuli ang tanan nga mga psychosocial welfare programs and projects of the province, together with sports, together with guidance and counseling and iban pa. And I emphasize to them, para siya important. Your classrooms are very important. And everything that is happening inside ng academics, yung pag-alam. But insofar as our program is concerned, and the approach of the province is concerned, that is only half of it. Because half of it will happen in the fields to
why? I told them our approach. Ano nga itong approach? Two things. Number one, mainstreaming. Ano sila nga doon? Notwithstanding that education is not a devolved function. The province of Iloilo treats it as a core responsibility. Because education is mainstream. It is not just one of our concerns. That is why we have an education department. Education is mainstream. Development. Not only development, youth development. Not only youth development, but total youth development. Because the classrooms just because total youth development and a large part of it happens outside the academics and the classroom. So that is very important. That is a big part of our work. Total youth development. So, para pa masigurado, mga centers, may fully functional yun. Well, we provide buildings, we provide equipment, and we provide programs which is already in place. Nag-opisin natin na guidance counselors. Well, you also mentioned again about the expansion sa mga center na plan. I will be able to say expansion is that their concerns as it evolves, nagagulgang program impact natin sa school. Again, liwan is the form of our psychosocial programs. Not only psychosocial, and the rest that will not happen inside the classroom together with the academics. So, doon ko ang bagyo. Sa province, it is from our special education. Ginagawa niya yung sa RPP. 2 years. Real property policy goes to that special education. Again, we are willing, we want to spend 600 million on capacity. But we also want to spend budget for our field centers. Speaking of education, last week meron ito sa Education Summit and ano yung mga reactions sa naging performance sa province dito sa virus intervention? We're very happy that the best province program at the Escuela sa probinsya is well underway. Therefore, we have made relevant and transformative education system. We work together with the whole education system of the province as we move forward for our education program. For me, it was not a summit, it was a need. Administration, we are doing this because it's again mainstreaming our education system. It's not just about classroom. It's totally different. Why? Because it's in line with the national development. Isa man ni sa mga concerns ng mga kabataan, especially sa mga students, mga dala nila nga nagtuwa sa school, hindi ka mabuli kang atong center para sa behavior sa mga Yung center part of that is to provide our students. Isa sa mga bagay kasi hindi man necessary sa ating mga class. Again, sila kaila, we're doing this because we're concerned also with their social. Ito rin ang mga bagay. Ikaw ba akong doon? Regional chairman? Yes, I am the regional chairman. Anong reaction doon ginag-create na investigating body ang kanya? And then, si Combatinist Representative Tuduami sa the party will continue to build our local parties together with the national party, the Partido Federal, and the congressman has issues. That's allowed the investigations to continue. Allow the investigations to continue. All we can do is wait for the outcome. Again, and we give those who are involved a chance to answer. Go, can you have your reaction this morning? You announced ni President na before i-consider complete ang ipapapasyon ng project, dapat kayo local clearance coming from local government.
That is good, not only because we need their permission. Actually, it is in the local government code. Pero hindi na siya mo nag-clear cut because under the local government code, except that it's not happening. But the national program should be coordinated with the local government. Except that, the local government union, together of course with the parties, we are not there in the placement of national government functions. We are involved with mga status of course, but we don't wala na siya sa coordination phase. We don't want to really to plan for the national government, respect the national government programs. But if the president wants better involvement, that is very welcome. Because it is already in the local government code. It is more job for the LGUs. But it is a good direction. Alignment is very important. Not only that we want to check whether you work forward. Alignment is very important. Honestly, ko kayo na sa email. But the flood control project is an important concern of the province. Ang liwat ng kopya lang kung sa ila to copy from them. I mean, di ba? And that is very welcome. The coordination, so that alignment, we also need to know. As it is right now, we are a centralized government. A big part of the funds of the country is really from the central government. That is why sa local, your projects, but it is not as big as the projects of the national government. There you have it mga abiyan ang kabahin sa pahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa aton man no paghiwat sa 2025 Provincial Teen Center Day, and at the same time no ang pahayag niya diri sa pahayag sa aton nga presidente nga kinahanglan no or required no nga magkuha sang local government clearance before i-declare no nga kompleto ang isa ka national infrastructure project sa kada LGU. Ayun na mga biyangin, kilala na no ang mga tagdaog ng mga outstanding naton nga mga teen center for category A. Gin kilala nga bukod tanging center. Champion ang teen center sa Duanyas. First runner-up ang Carles, kag second runner-up ang Pavia. For category B, champion ang teen center sa Concepcion. First runner-up ang Bingawan, kag second runner-up ang Pototan. Sa category A naton mga abyan, ini ang mga teen center nga gintukod halin sa 2011 to 2017. Kag ang category B naman ang gintukod sa 2018 pasakan. So gibasihan diri ang functionality 50%, innovation 30%, and impact and sustainability 20%. So, baton sa plaque at cash prize ang mga teen center na mga nagdaog na maganin o Nikov tuto sa mga pamatanon nato sa province of Iloilo. Own it. Extended ini mga beno ang teen center sang ilang panimalay. Iya para madugang aside sa ila panimalay lakip man no sang ilang mga bulot. So aside no sa paghiwat sa mga psychosocial activities, this is where no ang aton nga mga estudyante naga-learn, nagadugangan no ang ilang ihibalo. Ni ara kita gintukod mismo no nga mga stand-alone buildings sa mga LGU nato. So diin anytime pwede makagto diri ang aton nga mga estudyante. Aside diri mga abyan ha sa mga panubo nato sa cases ang teen na age pregnancy saman sa mga tuyang nato ni address sini nga teen center buildings or teen center ang mental health problems ang aton pamatanan.
Samtang mga biyan, ang ato naman paghiwat sa 2025 Alunsina Kabuhayan Convention and Bazaar maumpisa iniba September 16 to 18 sa New Iloilo Provincial Capital. Inutuyo mga biyan sang sininaton nga programa. I-introduce no kung ipakilala at i-market ang mga quality products at services sa mga participante sa Sustainable Livelihood Program o SLP sa DSWP para sa multifaceted na market. Ang inino magabukas man sa oportunidad para sa mga program participants na madugangan ang ilang ihibalo na po sa good practices ibang nga mga programa o iban pa nga mga program participants sa bilog nga Pilipinas. So, bas ini mag-umpisa kung sa diino ang aton nga mga oturan ginahaylo gid nga magbisita no dira sa provincial capital para lantaw no ang nanuhay-tuhay nga mga produkto nga igatan niya. Sa ibang pagin nga balita, ang ating mga biyang peso Antique kag TESDA magahiwal sa job fair sa probinsya sang Antique sa September 19. Ini mga biyano kabayan sa pagsaulog sa ika-31 nga anibersaryo sa TESDA kag tuigan nga World Cafe of Opportunities kag Tech Walk Day. So hiwaton ini sa Robinsons Antique sa Barangay San Angel, San Jose Antique, Manila, Nueva sa aga, 4 sa hapon sa September 19. So initially no may anak kita 4 ka overseas companies kag 18 ka local companies nga magatanyag sang ilang obra sa mga kauturan naton nga luyag join no mga job seekers naton dira na flash no subong sa aton nga screen. Ang QR code no kung sa diin pwede ka mo makapa pre-register until magkagto no dito sa venue para sa job fair. Para makita ninyo mga biyan, scan ninyo ni ang QR code and direkta ka mo ini no dunong sa aton nga portal kung sa diin kinahanglan ninyo magpa pre-register. So magakuha kita update kung pila no ang igatanyag nga obra pila mga biyano sa mga kompanya magapangita no sang admin staff, mga engineer, makita isa ka kompanya no nga nakasikat nga big shot para man kita nagapangita mga accountants ang aton nga Army Recruitment Office sa Visayas magaupod man sa sini nga job fair ang aton nga Pag-ibig Fund kag Social Security System akon SSS kag PhilHealth magaupod man magatanyag sa ilang service during this job fair, provincial job fair September 19. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:55 sa hapon. Wala kita sa nabiling nga oras sa aton nga pagpangalan. Damo nga salamat sa inyong pag-upod subong nga hapon sa programa Balita Sosyal. Thank you man sa ako mga katuwang teknika sa studio. Sir Vermo Aventura kag sa among transmitter. Sir Jeffrey Bit. Mga ben ako na lang hit si Marian Grace Aranyata kag ini ang Balita Sosyal. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
naghahatid ng mahahalatang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.